kapag yung member ng sex bomb, kung mayroon man akong maging regret, ayun din siguro yung hindi lang ako nakapag-aral ng kolehiyo. Pero aside from that, wala na. Sa akin, regrets, wala. Pero may mga times minsan na pag magtatanong yung mga kako-parents ko, saan ka nag-high school, saan ka nag-college. Kasi yung iba halos pare-parehas ng pinag-aralan eh. So parang wala kang masagot. Ang sinasabi ko is maaga akong nagtrabaho. Ikaw? Siyempre, minsan, di ba, iniisip mo, ano ba yung feeling nung normal na ginagawa ng mga 16 to 20 plus years old lang, wala kang mabigat na responsibilidad. Kumbaga, yun minsan na iniisip ko, ano kaya feeling nun? Pero nabuhay ko yung pamilya ko at nabuhay ko yung sarili ko. Na hindi ko kailangan maghingi, hindi ko kailangan manghiram ng kung ano-ano sa ibang tao. Iniisip ko lagi is, pag sumahod ako, bibigay ko sa mama ko, sa papa ko. Kasi nakikita ko nga yung mga kapatid ko na tumutulong sila. Eh since bunso ako, parang nainggit ako, gusto kong gumaya. So yung feeling na yun na parang kaya ko palang tumulong sa age na yun. Yung pagiging sex bomb ko, number 1, nakatulong ako sa pamilya ko. Number 2, ang laki ng personal development actually sa confidence ko. Ang dami kong na-explore na, ang dami kong talent sa pagsasayaw, may talent pala ako sa pag-arte na ang dami kong discover sa sarili ko being a sex bomb. Isa pa yun, kaya pala namin umarte. Kasi nung nagbubulaga ako, parang yung mga ganun-ganun lang na yung mga segment natin, doon lang kami umaarte. Pero nung nagkaroon ng Day 17, ayan, natuto ako umarte. Pero habang tumatagal yung Day 17, yun na yung parang naging training ground namin. Yun lang, sadly lang kasi during show, yun yung time na hospital yung mom ko. So, syempre the show must go on. So, hindi ko siya na-visit kasi may trabaho. So, namatay siya nang hindi ko siya nakita because of work. So, pag nire-reminis ko yun, parang may part sa puso ko na parang, dapat di na lang ako nagtrabaho. Siguro kung hindi ako nag-sex bomb, nasa hospital ako ngayon. Siguro kung hindi ako nag-work, kasama ko yung mama ko. Pero pag ngayon naiisip ko na, siguro ito talaga yung binigay ni God para sa akin. Ito talaga yung destiny ko sa buhay ko. So parang wala talaga akong regret. Siguro sa Day 17, nag-taping din halos araw-araw. Siguro yung tatawag na number 1 yung PCF, kailangan meron kang presence of mind palagi. Yung tatawag na hindi ka pwedeng basta-basta bibigay. Number 1 yung katawan mo. Number 2 yung utak mo. Number 3 yung pasensya mo. Kahit sabihin mo, magaling sila sumayaw, gumagaling pa. Kasi nga, disiplina sila and they're willing to do this training. Kaya kahit saan sila isabak, di ba? Ganun nila kamahal yung kanilang talent. Hindi lang natitigil sila doon. They grab all the opportunity na may mga lessons na binibigay sa kanila ang focus group. Kaya ganyan sila katatag. Not only in their relationship but also dun sa craft nila.